Inakala niyang isa lang siyang babaeng madali niyang matatakot. Hanggang sa pumasok ito sa korte at winakasan ang kanyang karera. Gabing iyon, tahimik ang highway. Ilang sasakyan lamang ang dumaraan, ang mga headlight nito'y nagmumuni sa basa at madulas na kalsada. Kumikislap ang mga poste ng ilaw sa kalye, naghahagis ng mahahabang, tusok-tusok na anino sa kahabaan ng kalsada sa labas lamang ng Birmingham, Alabama. Hating gabi na, lampas 11:00. Ang uri ng oras na karamihan ay gustong makauwi na lamang. Mahigit 2 oras nang nasa daan si Lieutenant Commander Richard Mendoza. Kumakanta siya ng marahan habang tumutugtog ang lumang jazz mula sa speaker ng kotse, kasabay ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa manibela. Hindi siya naka-uniforme, isang simpleng itim na sweater at maong lang nakatali ang buhok. Pakiramdam niya, mukha lang siyang karaniwang tao, walang kakaiba sa kanya. O yun ang akala niya. Biglang lumitaw sa kanyang rearview mirror ang kumikislap na pula at asul na ilaw, papalapit ng papalapit. Mabilis silang lumalapit. Kumunot ang kanyang tiyan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Naranasan na niya ito noon. Kabisado niya na ang proseso. Nagsignal siya, lumipat ng linya at dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Inilagay niya ang kotse sa park, huminga ng malalim at inilagay ang 2 kamay sa lugar na kita. Tinuruan siya ng maraming taon sa militar kung paano humarap sa ganitong sitwasyon. Huminto sa likod niya ang puting patrol car. Hindi nagmadali ang pulis. Nang sa wakas ay bumaba ito, halata sa kilos nito ang kumpiyansa, na para bang inaasahan nitong susunod agad siya. Kumaskas ang kanyang bota sa simento, isang kamay sa sinturon, ang isa na may hawak na flashlight na agad niyang isinindi habang lumalapit sa bintana. Pinanood niya ito sa salamin sa gilid. Tinamaan ng liwanag ang badge nito, Valdez. Lisensya at rehistro, walang pagbati, walang paliwanag. Isang tuwid at sanay na utos lang. Tiningnan ni Richard ang kanyang refleksyon sa salamin at dahan-dahang binuksan ang glove box para kunin ang mga dokumento. "Lumagpas ba ako sa bilis, Ginoo?" tanong niya ng mahinahon. Hindi agad sumagot si Valdez. Kinuha nito ang kanyang mga papeles at inilapit ito ngunit hindi ibinigay habang sinusuri ang loob ng kotse. Sira ang ilaw sa likod, aniya. Kumunot ang noo niya. Parang hindi tama yan. Sa wakas tumingin ito ng direkta. "Sumasagot ka ba sa akin?" Tumalim ang tono nito. May nagbago sa paligid, yung katahimikan na puno ng tensyon habang sinusubok kung sino ang may kontrol. Pamilyar na ito sa kanya, sa mga briefing, deployment at mga pagsasanay na naghahanda sa kanila para sa buhay sa labas ng militar. Alam niya kung paano umiwas sa provocation, pero alam din niya ang batas. "Ang sinasabi ko lang," sagot niya ng kalmado, "na ipacheck ang taillights ko, ilang linggo na ang nakaraan. Pero kung may problema, aayusin ko." "Lumabas ka ng sasakyan," pinutol siya ni Valdez na para bang walang narinig. Huminga ng malalim si Richard. Tumingin siya sa kalsada. Walang ibang tao. Tumapik siya sa manibela sa kahinawakan ng door handle. "Pwede ko bang malaman kung bakit?" tanong niya. Tumango si Valdez, may mapang-asar ng ngiti. "Dahil sinabi ko." Tumambad ang mga salita sa ere. Tinanggal niya ang seatbelt at binuksan ang pinto. Dumampi sa kanyang balat ang malamig na hangin ng gabi. Bumaba siya, kalma pero alerto. Hindi siya naghahanap ng gulo pero hindi rin siya magpapasindak. Lumayo ng kaunti si Valdez at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ramdam niya na sinusukat kung hanggang saan siya pwedeng itulak. Humarap, ilagay ang mga kamay sa kotse. Hindi agad siya gumalaw. "Anong dahilan?" Lumapit ito. Nawala ang ngiti. "Sumusunod ka ba o hindi?" "Hindi," sagot ni Richard ng matatag. "Nagtatanong lang ako." May dumaan sa mukha nito. Inis, pangungutya, siguro pareho. Pagkatapos, bigla nitong hinawakan ng radyo. "Mayroon tayong driver,"
na hindi sumusunod. Sabi nito sa mikropono. Saka, mas malakas. Humarap ka. Bumilis ang tibok ng puso niya pero hindi nagbago ang ekspresyon. Ginoo, pakinggan ninyo. Aniya, mababa pero matatag ang boses. Alam ko kung ano ang mga karapatan ko at alam ko rin kung ano ang hindi mo pwedeng gawin. Hindi ito nagustuhan ni Valdez. Kumuyom ang panga nito. Huli ka, sigaw nito, sabay hablot sa kanyang pulso. Pero nauna si Richard, umilag ito ng bahagya. Huli para saan? Kinuha nito ang posas para sa paghadlang sa opisyal. Huminga siya ng malalim, ayon pala ang diskarte nito. Pumasok ang kanyang pagsasanay. Maingat ang puso, kontrolado ang paghinga. May dalawang opsyon siya, makipagtulungan ngayon at ayusin ito pagkatapos o lumaban at lalong lumala ang sitwasyon. Ayaw niyang maging isa pang trahedya sa balita. Maingat siyang humarap at inilagay ang mga kamay sa bubong ng kotse. Malamig ang bakal sa palad niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Valdez. Hinila niya agad ang mga kamay nito. Labis na hinigpitan ng posas saka siya itinulak papunta sa patrol car. Wala kang ideya sa ginagawa mo, mahina niyang sabi. Napangisi si Valdez habang itinutulak siya sa likod ng patrol car. Miss, alam ko eksakto ang ginagawa ko, Aniya. Pero ang totoo, wala siyang alam. Ni malapit. Tahimik na umupo si Richard sa matigas na upuang plastik. Ang mga gilid nito'y humihiwa sa kanyang likod. Humihigpit sa kanyang mga pulso ang posas, nagdudulot ng matutulis na sakit na umakyat sa kanyang mga braso. Mabagal at pantay ang kanyang paghinga. Isinara ng malakas ang pinto sa likod niya, tuluyang ikinulong siya sa loob. Sa bintana, natanaw niya si Valdez na naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, may sinasabi sa radyo. Tiningnan niya ang barrier na naghihiwalay sa harap at likod ng sasakyan. Maaninag ang sarili niyang refleksyon, kalma, kontrolado. Pero sa loob, nagliliyab ang galit. Dumaan na siya sa mga military operation, matitinding drill at tensyonadong sandali sa ibang bansa. Pero ito, iba ito. Tungkol ito sa kapangyarihan. Isang lalaking may badge na akala mo'y hindi kayang galawin. Dahan-dahang lumipas ang mga minuto, 5, 10. Kumilos ng kaunti si Richard, sinusubukan ang mga posas. Sobrang sikip, sadya niyang ginawa iyon. Sa wakas, bumalik si Valdez at sumakay sa driver's seat habang pasipol na nakangisi. Ayos, bulong niya habang nagsisinturon. Magpasyal muna tayo. Tahimik pa rin si Richard. Umandar ang sasakyan, bumalik sa kalsada habang patuloy na kumikislap ang mga ilaw. Pula at bughaw na sumasayaw sa salamin at kalsada. Ilang saglit pa nagsalita si Valdez. Alam mo, sabi niya, karaniwan sumusunod lang ang mga tao kapag sinabi kong bumaba sila ng kotse. Huminga si Richard ng malalim, dumaan sa ilong. At karamihan sa mga pulis, tugon niya, hindi nilalagay sa posas ang tao dahil lang nagtatanong. Tumawa si Valdez. Talagang akala mo kung sino ka, ano? Tiningnan siya ni Richard sa salamin. Hindi ako nag-aakala, alam ko. Napahinto ito sandali. Kumapit ang kamay sa manibela. Saglit na nawala ang kanyang mayabang na anyo, pero agad din bumalik. Militar, ano? Tanong nito, ibang taktika ang sinubukan. Hindi siya sumagot. Alam ko na, meron kang hindi mo ako madadala aura, ani Valdez na may panunukso. Akala mo, kapag binanggit mong militar ka, uurong ako, ha? Tahimik pa rin si Richard. Umiling si Valdez, nag-click ng dila. Sayang si Aniya. Kung tumahimik ka lang sana, wala tayo dito ngayon. Kumunot ang panga ni Richard, ang paraan ng pagtuwid niya sa kwento na parang kasalanan pa ito ni Richard, nakakapanggalit. Lumitaw na ang istasyon ng pulisya sa unahan, isang mababang gusali na kulay abuhin sa gilid ng kalsada. Halos walang laman ang paradahan. Madalang ang mga huli sa 10 oras ng gabi. Pumarada si Valdez sa tapat, pinatay ang makina at tumingin sa kanya mula sa divider.
Gusto ko talaga kapag madali ang trabaho, sabay ngisi. Bago pa siya makasagot, bumaba na ito at isinara ang pinto. Ilang sandali pa, binuksan ang pinto ni Richard. Tayo na, aniya. Bumaba si Richard, nananakit ang mga pulso sa higpit ng posas. Hindi man lang nito niluwagan. Mataas ang kanyang ulo habang naglalakad papasok. Dumaan sila sa isang desk sergeant na halatang naiinip patungo sa booking area. Amoy luma at matapang na kape at pawis ang paligid. May bakal na bangko sa gilid. Isang makapal na pinto ng bakal ang papunta sa mga selda. Tinanggal lang ni Valdez ang posas habang kinukuha ang kanyang mga fingerprint, litrato at iba pa. Halos walang pakialam ang mga pulis sa counter. Formalidad lang ito sa kanila. Kilala ni Richard ang ganitong uri ng kawalang bahala. Ganito nakakakalusot ang mga tulad ni Valdez. Pagkatapos, hinawakan ni Valdez muli ang pulso niya at inakay siya patungo sa mga selda. Akala mo matalino ka, ano? Aniya. Tumingin siya ng patagilid. Hindi ko kailangang mag-akala. Humigpit ang hawak niya. Alam ni Richard na tinamaan ito. Mag-enjoy ka, aniya habang tinutulak siya sa loob. Nakahabol si Richard bago siya matumba. Tumalikod siya at nanuod habang unti-unting nagsara ang mga rehas. Nasa kabila si Valdez, nakangisi. Tinapik nito ang mga bakal, saka naglakad palayo. Sumunod ang pagklik ng kandado. Dahan-dahan siyang naupo. Matigas at malamig ang bangko. Isang gabi lang, sapat na yon. Dahil wala talagang alam si Valdez kung sino ang kinalaban niya. Matigas at malamig ang bangko sa kanyang mga hita. Ikinampay ni Richard ang balikat para maibsan ang tensyon. Maliit ang selda, 4 na pader, isang madilim at kumikislap na ilaw at amoy ng pawis at panlinis sa hangin. Pero nakaligtas na siya sa mas malala sa mga lugar kung saan ang hindi ginhawa ay may kasamang tunay na panganib. Ito, kakayanin niya ito. Pero hindi ibig sabihin ay hindi siya galit. Mula sa loob ng selda, naririnig niya ang mahihinang boses mula sa harapan. Paminsan-minsan, ang tunog ng mga papel na inihahap. Ang matalas na tunog ng isang tasa ng kape na tumama sa ibabaw ng mesa ay bahagyang umalingaw-ngaw. Huminga si Richard ng mahaba at mahinahon. Ayusin ang paghinga, linisin ang isip. Iyon ang itinuro sa kanya sa basic training, mga leksyong hindi niya kailanman nakalimutan kahit bago pa siya ma-deploy. Dumating ang mga yabag, mabibigat, hindi niya kailangang makita ang mukha. Alam na niya, si Valdez iyon, ang aroganting lakad na iyon, ang palatandaan, ang lakad ng taong naniniwalang walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Ilang sandali pa lumitaw siya sa harap ng selda, nakatiklop ang mga braso. Nasa mukha pa rin ang nakakainis na ngisi. Komportable ka ba? Tanong niya. Hindi sumagot si Richard. Tiningnan siya nito bahagyang lumapit sa rehas. Alam mo, anya na may mapangasar ng ngiti. Kung sumunod ka lang sana, wala sana tayo rito ngayon. Pinauslit ni Richard ang bahagyang ngiti. Nandito ako kung saan ako dapat, napakunot si Valdez. Sandali lang, kumibot ang ekspresyon niya. Nabigla, nalito. Pero agad din itong tinakpan ng pag-irap at tumingin sa tahimik na paligid ng selda. Walang susundo sa iyo ngayong gabi, anya sabay baling ng balikat. Siguro magkakaroon ka ng oras para pag-isipan ang asal mo. Pero si Richard ay hindi natinag, hindi kumurap, at ang katahimikang iyon ang lalong nagpagulo kay Valdez. Lumapit pa ito, binaba ang boses. Yung mga tulad mo, akala nila hindi sila sakop ng batas. Akala nila dahil lang may konting tapang, makakalusot sila kahit saan. Hinayaan lang siyang magsalita ni Richard, pinaniwala siyang siya pa rin ang may hawak ng kontrol. Dahil sa ilang saglit, mawawala lahat yon. Parang sinadya, may isa pang pulis na dumating mula sa hallway. Isang batang opisyal, nasa 20, maayos ang uniforme, may hawak na clipboard. Huminto ito malapit sa selda, tila alanganin kay Valdez.
Sergeant? Maingat nitong sabi. May tawag tayo? Halos hindi lumingon si Valdez. So? Nagalinlangan ang batang opisyal. Sa tingin ko, dapat mo itong makita. Nakunot ang noo ni Valdez at sinulyapan si Richard bago umalis. Bahagyang sumandal si Richard, nakikinig. Mahinang usapan pero may mga salitang nakuha niya. Tungkol sa isang abogado, isang importanteng tao na nagtatanong kung bakit siya nakakulong. Mga opisyal na naghahanap ng sagot. Lumalakas ang boses ni Valdez, naiinis. Ang batang pulis, pautal-utal sa pagsagot. Halatang hindi umaayon sa gusto ni Valdez ang usapan. Muling dumagundong ang mga yabag. Si Valdez, papalapit, masama ang mukha. Wala na ang ngising mayabang. Nakakuyom ang mga kamao. Anong ginawa mo, singhal niya? Umusod si Richard pasulong, ipinatong ang mga siko sa tuhod. Wala akong ginawa, sagot niya ng pantay, bahagyang tumagilid ang ulo. Pero sabihin na lang nating may mga kaibigan ako na alam kung sino ang tatawagan. Nangitim ang mukha ni Valdez. Iyon na iyon ang sandaling napagtanto niyang nagbago na ang laro. Hindi na siya ang may kontrol. Wala itong sinabi. Tumalikod na lang at lumakad palayo, galit na nagmumura. Huminga ng mabagal si Richard, kaunting oras na lang. Kapag lumabas ang totoo, pagsisisihan ni Valdez ang lahat ng ginawa niya. Ang sinag ng araw sa umaga ay sumilay sa mataas na bintana ng korte. Gumuhit ng liwanag sa makintab na sahig na tile. Presko ang hangin, yung lamig na dumidiretso sa buto kapag matagal kang hindi kumikilos. Nakatayo si Richard sa tabi ng mesa ng depensa. Relax ang kanyang tindig pero matalim ang paningin. Wala ng posas, wala ng uniforme ng bilanggo. Ngayon, suot niya ang isang elegante at navy blue na blazer, malinis na blusa at isang tahimik ngunit matatag na kumpiyansa na puno ang silid. Hindi siya nag-iisa. Katabi niya si Paula Aquino, ang kanyang abogado, kalmadong sinusuyod ang mga dokumento. Walang sayang sa kilos si Paula, walang small talk, walang pag-aalangan. Puro focus. At iyon ay lubos na iginagalang ni Richard. Bumukas ang dobleng pinto, pumasok si Valdez. Bit-bit pa rin ang tikas, tuwid ang balikat, taas noo. Pero may kakaiba ngayon. May paninigas sa kanyang lakad, may kaba sa kanyang mukha, wala na ang dating kumpiyansa. Nagkatinginan sila. Siya ang unang umiwas, magaling. Pumasok ang hukom, si Hukom John Soriano, isang matandang lalaking may pagod na ekspresyon. Umupo at inayos ang kanyang salamin, walang paligoy-ligoy. Simulan na natin, aniya, binuksan ang file sa harapan niya. Tumayo ang piskal, isang lalaking nasa 50, maayos ang buhok at kinuskos ang lalamunan bilang hudyat ng kanyang pagsisimula. Kagalang-galang panimula ng piskal, kalmado ngunit matatag ang tinig. May matibay kaming dahilan upang maniwala na iligal na naaresto si Lieutenant Commander Richard Mendoza. Walang sapat na dahilan at kakarating lamang ng bagong impormasyon na nagpapakita ng nakababahalang pattern ng pag-uugali mula sa umarestong opisyal, si Sargento Alfredo Valdez. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa loob ng silid ng hukuman. Nag-ayos ng upo si Valdez, humigpit ang kanyang panga. Tiningnan ni Hukom Soriano si Valdez mula sa kanyang salamin, naningkit ang mga mata. Sergeant Valdez, Anias, nais mo bang tumugon? Lumapit si Valdez, naglinis ng lalamunan. Kagalang-galang tumanggi ang akusado na makipag-cooperate sa isang normal na traffic stop. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumingit muli ang piskal. Tumangging makipag-cooperate? Tanong nito, sabay taas ng dokumento mula sa folder. May kapuri-puring record si Lieutenant Commander Mendoza sa militar, graduate ng Naval Academy, maraming parangal, walang record ng krimen at walang kasalukuyang paglabag. At sinasabi mong napakadelikado niya kaya kinailangan mong arestuhin siya dahil lang sa sirang ilaw sa likod. Bumukas ang bibig ni Valdez ngunit walang lumabas. Katahimikan ang sumunod.
Nagpatuloy ang piskal, binuklat ang isa pang pahina. Sa katunayan, ayon sa internal review, may hindi pangkaraniwang dami ng paghinto ng mga driver sa ilalim mo, malayo sa karaniwang bilang sa distrito. Lumakas ang mga bulungan, napatingin ang lahat kay Valdez. Namula ang mukha niya, isinara ni Hukom Soriano ang folder sa harapan niya, may bigat sa buntong hininga. "Sergeant, nakakabahala ito." Umayo si Valdez sa kanyang upuan, braso'y nakatiklop. Nanlaban siya. Hindi man lang kumurap ang piskal, hindi yan ang ipinapakita ng bodycam mo. Muling napuno ng bulong ang silid. Tumigas ang katawan ni Valdez. "Sumunod lang ako sa protocol," sabi niya, defensive ang tono. Ngunit hindi kumbinsido ang hukom, tumango ito sa bailiff. "Ipakita natin ang footage." Bumaba ang screen sa harapan, nagsimulang tumugtog ang video. Hindi na ito pinanood ni Richard. Alam niyang bawat segundo ay naaalala niya ang pagsigaw ni Valdez, ang kalmado at magalang niyang tugon, ang marahas na aksyon, ang sobrang higpit ng posas. Pagtapos ng video, nanatiling tahimik ang buong silid. Sumandal si Hukom Soriano, pinagdikit ang mga kamay. "Sergeant Valdez," aniya ng mabagal, "nilabag mo ang mga alituntunin ng departamento. Isa itong iligal na pag-aresto at may mahahalagang detalye kang hindi isinama sa opisyal mong ulat." Susubukan sanang magsalita si Valdez, pero tinaas ni Soriano ang kamay. "Ang lahat ng kaso laban kay Lieutenant Commander Mendoza," aniya, matatag ang tinig, "ay ibinabasura." Tumunog ang malakas na hampas ng martilyo sa mesa. "At mariin kong inire-rekomenda ang isang formal na investigasyon laban sa asal ni Sergeant Valdez." Parang naputol ang isang kable, nagkabasag-basag ang tensyon sa silid. Tulala si Valdez, para bang sinuntok siya sa sikmura. Namumula ang mukha, nakayuko, nakuyom ang mga kamao. Samantala dahan-dahang huminga si Richard. Hindi siya kailanman nagduda kung paano ito magtatapos. Habang kinukuha ang kanyang gamit, muli niyang tiningnan si Valdez. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, wala nang kailangan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang patunayan ang sarili. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Si Valdez na ang may pasan noon. Lumabas si Valdez ng silid. Mabilis ang mga yabag sa makintab na sahig. Mahigpit ang kanyang panga. Tikom ang bibig. Ramdam niya ang mga tingin, mga pulis, staff ng korte at ilang mamamahayag na dumating nang kumalat ang balita. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Sanay siyang siya ang may autoridad. Sanay na siya ang pumapasok sa isang silid na may kontrol. Pero ngayon, ang kapangyarihang iyon ay tila buhangin na dumudulas sa kanyang mga palad. At saka dumating ang tinig. "Sergeant Valdez!" Tumagos yun sa ingay ng pasilyos. Paglingon niya, nandoon si Chief Danilo de la Cruz. Nakakrus ang mga braso, walang mababasa sa mukha. Dekada na sa serbisyo, mabigat ang presensya. Tumindig si Valdez. "Sir!" Matagal siyang tinitigan ng chief, saka tumango patungo sa kalapit na opisina. "Pasok!" Sumunod si Valdez. Pagkasara ng pinto, agad na tumigas ang tinig ni De La Cruz, puno ng pagkabigo. "Anong iniisip mo?" Napasinghap si Valdez. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko." "Trabaho mo?" Balik ni De La Cruz, sabay ihagis ng makapal na folder sa mesa. Malakas ang tunog, matigas, pinal. "Ito ba ang trabaho mo? Bodycam footage, kaduda-dudang pag-aresto, at hindi mo man lang inalam kung sino ang inaresto mo." Nagkunot ang noo ni Valdez. "Hindi naman dapat mahalaga yon." "Napakahalaga niyan," sagot ni De La Cruz, mahinahon pero matalim. "Hindi ka lang kung sinong hinuli mo. Isang opisyal ng Navy ang inaresto mo, pinarangalan, may dangal. Akala mo ba palalagpasin yan?" Umiwas ng tingin si Valdez, nanginginig ang panga. "Bastos siya," bulong nito. "Tinatanong ka lang niya," tugon ni De La Cruz. "Hindi krimen yon." Umirap si Valdez, umiiling. "Hindi mo naiintindihan yung mga ganyan."
Nalilisik ang mata ng chief. Yung mga Sergeant? Katahimikan. Wala siyang naisagot. Nakayuko lang siya, tuluyang nilamon ng kahihiyan. Malalim ang buntong hininga ni Chief de la Cruz. Pinisil ang sentido. Ang bagyong sisira sa karera ni Valdez, saka pa lang nagsisimula. Ire-review muli ng District Attorney ang bawat kasong hinawakan mo sa nakalipas na 5 taon, maring sabi ni Chief de la Cruz. Ipinapaimbestiga ka na sa racial profiling at linawin ko lang, hindi namin isasama ang buong departamento sa pagbagsak mo. May biglang sumikip sa sikmura ni Valdez. Anong ibig sabihin niyan? Tanong niya, mababa ang boses. Tumindig ng tuwid si De La Cruz. Ibig sabihin, suspendido ka, epektibo agad. Umiling siya ng mabagal, puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Naka-on na ang internal affairs. At kung tama ang hinala ko, tapos na ang karera mo. Parang suntok sa dibdib ang dating ng mga salitang yon kay Valdez. Uminit ang kanyang muka. Nakakatawa to. Huwag mo nang ituloy, babala ni De La Cruz, malamig ang tinig. Ipunin mo ang gamit mo at kung matalino ka, kumuha ka ng abogado. Nanatiling nakatayo si Valdez, nakakuyom ang kamao, parang guguho ang mundo sa paligid niya. Sa unang pagkakataon sa buong karera niya, naranasan niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi siya hindi matitinag. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Richard sa isang tahimik na sulok ng isang maginhawang kafe. Hinahalo ang kanyang kape sa isang kamay habang nag-i-scroll sa kanyang telepono gamit ang isa pa. Kumalat na ang kwento, nag-viral na ang video. Lieutenant Commander wrongfully arrested. Officer under investigation. Hindi siya nagulat. Mula pa lang sa paglabas niya ng kotse noong gabing iyon, alam na niya kung paano ito mangyayari. Kilala na niya ang mga lalaking tulad ni Valdez. Mga lalaking akala'y Diyos sila dahil lang sa badge. Pero ngayon, natalo ang isa sa kanila. Nag-buzz ang kanyang telepono. Mensahe mula sa kanyang abogado, Valdez suspended, possible charges coming. Dahan-dahan siyang humigop ng kape. Maganda, mahina niyang bulong. Sa labas ng bintana, patuloy ang buhay sa lungsod, walang pakialam. Pero para kay Richard, may kabuluhan ang sandaling ito. Hindi pa tapos ang laban, malayo pa. Alam niyang hindi lang siya ang biktima, may iba pa. Mga taong marahil ay inabuso rin ni Valdez. Mga taong walang ranggo, walang koneksyon, walang boses. Pero ngayong araw, panalo siya. Lumabas siya sa kafe at humakbang sa malamig na hapon. May amoy pa ng bagong ulan sa hangin, pero hindi na mabigat ang pakiramdam niya. Wala nang pasaning dala. Mapanatag siyang lumakad, mataas ang ulo. Tiyak ang hakbang, nag-buzz ulit ang kanyang telepono. Pamilyar ang numero, napabuntong hininga siya at sinagot ito. Captain, Lieutenant Commander, bati ng tinig, sa tingin ko, napanood mo na ang balita. Napanood ko na, sagot niya, saglit na katahimikan sa linya. At kumusta ka? Natanaw ni Richard ang refleksyon niya sa salamin ng isang tindahan habang naglalakad. Walang takot. Walang hiya, walang bitak. Pakiramdam ko ginawa ko ang eksaktong dapat kong gawin, sagot niya. Iyan ang gusto kong marinig, sagot ng kapitan, may bahid ng ngiti sa tinig. Ngunit nagbago ang tono niya. Kailangan mong malaman, nakikita ka ng Department of Defense, maaring gusto ka nilang makausap mismo. Huminga si Richard ng malalim. Hindi ako sigurado kung gusto kong maging headline. Nasa headlines ka na, sabi ng kapitan. Gusto mo man o hindi, ang kwento mo ay refleksyon ng isang mas malaking issue. At tama siya. Alam ni Richard na hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi si Valdez ang una. Bahagi siya ng isang sistemang pinoprotektahan ang makapangyarihan at pinatatahimik ang iba. Pero hindi na siya tahimik, hindi na ngayon. Nakasandal sa poste ng ilaw, pinanood ni Richard ang mga sasakyang dumaraan. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito, aniya, at hindi rin ito ang huli. Hindi nga, sagot ng kapitan. Pero ito ang unang beses na si Valdez ay nakaranas ng tunay na konsekwensya dahil hindi mo siya pinalampas.
Pumikit sandali si Richard, pinakikiramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya umurong, hindi nang pinara siya, hindi nang pinusasan siya, hindi nang isinara ang pinto ng selda. Nanindigan siya at ngayon may hustisya. Isa pa, dagdag ng kapitan, huwag kang magulat kung kontakin ka ng tanggapan ng alkalde. Napataas ang kilay ni Richard. Talaga? Gusto nilang kilalanin kung paano mo hinarap ang sitwasyon na may lakas at dignidad. Napatawa siya, isang banayad, sarkastikong tawa. Yan ang nakakatuwa. Tumawa rin ang kapitan sa kabilang linya. Kung gayon, tatanggapin mo ba? Saglit na nag-isip si Richard, pinanood ang isang batang lalaki sa kalsada habang humahalakhak at hinahatak ang kamay ng kanyang ina. Patuloy ang ikot ng mundo. Pag-iisipan ko, sagot niya. Inen niya ang tawag, isinuksok ang telepono sa bulsa at nagpatuloy sa paglakad. Mataas ang ulo, matatag. Dahil anuman ang naging simula nito, kwento na niya ito ngayon. Walang inaalala, puno ng tuwa. Sandaling pinanood sila ni Richard, ang ina at ang anak. Ang batang iyon ang kumakatawan sa kinabukasan at habang ipinaglaban niya ang sarili, ipinaglaban niya rin ito. Para sa bawat batang karapat dapat lumaki sa mundong walang sinuman ang maaaring gamitin ang badge bilang sandata. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Matatag ang hakbang, hindi natitinag ang layunin. Dahil ang laban na ito ay hindi lang kanya, hindi kailanman naging kanya lamang. Kapag hindi kinokontrol, nagiging mapanganib ang kapangyarihan. At ang tanging paraan para baguhin ang sistema ay ang ilawan ito at panagutin. Ang nangyari kay Richard ay nangyayari sa napakaraming tao araw-araw. Mga taong walang ranggo, walang koneksyon, walang ebidensya. Kaya mahalaga ang mga ganitong kwento, kaya mahalaga ang paninindigan. Kaya kung ang kwentong ito ay nagpatigil sa iyo sandali, ibahagi mo ito. Kung may gumising sa loob mo, pag-usapan mo ito. Kung binuksan nito ang iyong mga mata sa dami pang kailangang ayusin, huwag kang tumalikod. Doon nagsisimula ang pagbabago sa mga tinig, sa katotohanan, at sa tapang na panatilihing bukas ang usapan. Dahil ang tunay na hustisya, ang tunay na pagunlad, nagsisimula sa atin.